Tinanggal na si Louie, wala si Suyu. Matilda naman ang tinanggal nila. Coach Wynat and ng Onyx Philippines. I would say first time ko nakita dito sa regular season natin, Team Falcons, full respect pagdating sa ban. Usually they don't waver. Binaban pa rin nila yung kanilang iniisip na parang counter sa kanilang mga composition. Pero now, with them being first pick, parang sila ngay red side sa totoo lang na nag-housekeeping dito, not against the meta heroes, but against Onyx Philippines. Kasi talagang super, super targeted yung kanilang bats. Imagine mo first two, yung dalawang nilaro kanina, yung Louie at pati na rin yung Suyu. Now, Onyx Philippines, housekeeping pa rin naman. Tinanggal nila dito yung Kalea. By the way, hindi napansin si Zushin kanina. Kanina, no? Kahit open. Yep. Oo nga First, pala. first time. Parang ano siya, no? Parang dinedepende na rin yung mga heroes yata kung may synergy siya with the heroes na napili. Yung reaction ni Midnight dun sa Moscow ay hindi ko maipakita sa inyo pero nagugulat siya. Ano to? Nabina ng Moscow. Harith first pick? For Falcons, usually, yan lang yung nagwawanat ng Moscow ban unless down ka mag-Fanny. Which is, again, for Onyx Philippines, sila naman yung magdidictate yan kung lalabas yung Fanny. Kasi ang nangyayari dito, nung binan yung Moscow, it forces the Fanny ban mula sa side ng Onyx Philippines, but also allows Falcons na pumili between Harith or Granger. Pero Onyx dito hindi nila in-entertain yung challenge ni Coach Trevor. So open pa rin naman yung Fanny for their side. Kasi ang makukuha dito ng Onyx Philippines is yung Hylos plus, I would say, either Granger or Harith. Sila yung mas makakapili pagdating sa gold lane. Pero ayan Ayan na, na. Fanny, first pick para sa Team Falcons. Ano kaya ang magiging trade naman para sa Onyx Philippines? Hylos na nga ba? Tsaka Harith or Granger? Or iba pa na bigla tayong gugulatin? Feel ko yun kasi for King Kong, may option pa naman siya dito mag-Hayabusa, meron pa naman Nolan. They could still go for the Lucas route unless gusto nila mag-Barats ulit. Throwback lang. Diba? Actually, sino ba yung kalaban nila? Falcons din ata Ata. Falcons din ata yun. Falcons ka, diba? Or TLPH? Hindi, Falcons. Falcons. Yung nag-Barat sila. Wow, kakaiba ito Yung napupush sila talaga na gumamit ng ibang hero. So, Cho, ang ipa-prioritize dito ng Onyx Philippines. So, is it gonna be a jungle again? Pero, ayan na, sinabi mo kasi daw yung Jushin. So, grabe ngayon yung range and control ng Onyx Philippines with this Jushin. Tapos yung sabi mo ng crowd control and vision for the Cho. Ano kaya magiging sagot ng Team Falcons? Pwede silang kumuha ng burst? Yeah, Harith, Warsa, Harith Hylos, Harith Gatot. Even though yung Gatot medyo may hirapan against the Zushin if put in the roam roll, pero pwede kasi i-flex sa XP. So I think yun yung mga idea, lalo pat wala na nga yung Moskov na pwede nga kunin dito ni Kelra to counteract yung late game presence nung Harith. So I think yun yung pinaka-ideal, yung Harith Hylos or Harith Warsa. So they pick up the Harith. Gatot. Harith Gatot. At least kahit paano may presensya na sila no, pagdating doon sa panggugulo. No, kasi basically kapag may ganito kang hero, may Fanny ka, alam mong guguluhin ka Pero Joy ang kanilang naipansagot. Yeah. Against Gatot and Fanny. Parang siguro confident lang din dito yung Onyx Philippines sa kanilang rudimentary lineup na ito yung gumagana Ito yung mga meta heroes ngayon. Medyo worried lang ako para sa Joy. Kasi andali niyang iwasan and also nandyan yung Gatot Kacha factor. So kailangan pa nila i-ban honestly yung Hilda. Kasi if not, medyo kawawa sila doon sa... Baka hindi maka-teamfight yung Joy. Kasi ang daming kaka-cancel sa mga Joy. Sa mga pagsayo yung mga dash. Tsaka ano nga din, Badang pwede pang option din Yeah. For Team Falcons. Mahirap din talaga siyang katapat ng Joy. So Cecilia na tinanggalan ng Onyx Philippines. Ayaw nila dito yung biglaang pang-abot din kasi sakto din siya sa range doon sa Jushin. Kasi normally parang napapansin natin sa mga gantong teams, talagang kinoconsider din nila kung ano yung winning hero doon sa lane match-up. Hindi lang yung pang-team fight in totality. Tsaka parang si Chantel yan, kaya makipag-marathon doon sa Joy. Kasi pag ginamit mo yung ultimate mo, medyo mabilis yung movement speed, especially with the Wilderness Blessing. And ang tinanggal na yung Badang. Surprisingly, no, na sila yung nagtanggal, they could have picked it up nung fourth pick. Pang-combo nila, no? Pero, yun nabanggit mo din, sila din yung nagtanggal. Pero mahirap nga din naman, naka-Jushin ka, tapos merong Hylos, mas mapabilis yung Crimson Beacon. I'm pretty sure na kailangan mo kunin yung Hilda rito, kasi if not, baka kunin dito ng Team Falcons. But also, they have to be worried about the fact na may Farsa/Faramis dito na pwedeng lumabas si Team Falcons. And wala na silang Valentina potential dahil na nakuha na nila yung Zushin nung first phase.
So, all in all, no, medyo pabor yung takbo ng draft for Team Falcons unless Onyx Philippines pulls out something amazing here. Di rin naman pwede yung glue kasi again, may Vexana Faramis for the side of Team Falcons. So, if kukuha sila ng hero dito, it should be the gold lane. Either the Irithel or kung may Beatrix man na pwedeng lumabas dito kay Kelra. Pwede pa naman sila bumalik sa Bruno, honestly. Pwede dito pero Bea. Beatrix! Naku, naibalik ang Bea. Yeah, Chobea, and then Falcons straight up picks the Faramis, I would say. Either Faramis or Farsa. And then Hilda. Oo nga, para may pang gulo na sila agad. Ay! May Lucas! Lucas. Oh, tingnan natin kung maglulu. Ang hirap din. Ayun, maganda din Lucas against doon sa mga malilikot na heroes. Kasi grabe din yung crowd control, displacement, lahat ng mga pwede mo i-consider. Imagine mo, Lucas Faramis or Lucas Farsa, either way, is really, really good. Actually, For any Team hero Falcons. kay Few eh. Oo nga, kahit Wag naman yung Selena. Oh, mahirap. medyo mahirap nga talaga. Alam mo, pag masasabi ko na medyo tutok talaga ang Falcons dito. Kapag ang tagal ng drop, walang blitz drop tayo nakita mula kay So Coach far. Treb eh. Kumbaga, kino-cover niya lahat ng bases Baka may na kailangan ma-miss out i-cover. eh. Yup. Mahirap kasi may ma-miss out. Kailangan makonsider lahat. Khalid. Khalid and Aurora. Ooh. Okay, so more crowd control pa din ang sagot dito ng side ng Team Falcons. Probably para ang gusto nila dito yung Pride of Ice. Para at least kung pasukin ng Joy, pwede pa makatakas ulit. Mabubuhay pa, oh. Medyo skeptic pa rin ako sa Khalid pickup, honestly. Kasi parang nawalan sila ng sagot sa Joy Zushin na show. Even though conceptually, no, meron silang pang-cancel nung sayaw. Meron silang setup with the Raging Sandstorm. May follow-up din naman with the Aurora. I think ang idea lang dito ng Team Falcons is i-overload yung frontline para makapaglaro yung Fanny. Pero ang naging problem nila ngayon, etong Ayan Hilda ay Hilda. na Onyx Philippines. Kasi yung Hilda tsaka CC, I would say perfect two picks for Onyx Philippines. But they went for the Hilda kasi etong hero na to, yung CC kasi maganda sa matchup versus Team Falcons. Yung Hilda, may added benefit ka na yung Team Falcons makikipaghabulan sa jungle versus Kirk. Oo nga pala. So, paunahan na naman. Well, to be fair, yung playstyle din kasi ng Onyx, lalo na kay Kirk, pag hawak niya yung Hilda, parang talagang hindi mo na siya i-expect na, explain ba to? Kasi parang all over the place siya. Magugulat ka na parang nakasunod siya dun sa kalaban na team. But for Team Falcons, again, kailangan nilang i-extend itong laban na to at kilala natin sila bilang team na may antas na potential for a reverse sweep. Ako, curious lang ako. Kapag nag-Power of Wildness ba itong Hilda, tumitigil yung Fanny sa cable? Yung cable tutuloy pero di siya makaka-cable ulit. Okay. So, habang may umiikot doon na icon sa ulo ni Fanny, hindi ka Hindi siya makakapag-cable. makakapagbitaw. So, kailangan yung huli niyang mag-cable, sobrang layo na mapuntahan para dun siya ma-stuck. Kasi if not, mahihirapan sila. So, tinan natin guys kung ano mangyayari para dito sa ating serye. Mananalo na ba at makakabawi ang Onyx Philippines dun sa kanilang unang pagtatagpo or i-extend ng Team Falcons. So, nailabas yung Fanny. Meron tayong mga malilikot na junglers para sa ating game number 2. At parang yung range naman para doon sa ating mid laners ay halos pantay lang din naman. Yep. Don't get me wrong, malakas yung mid game ng Team Falcons. Yung setup ng kanilang draft, again, it's very Falcons. Kumbaga yung identity nila, ito yon na semi walang pake sa draft ng kalaban, basta gana yung draft nila. Ang main concern mo rito is if hindi sila gumana ng early game, ang lakas ng late game potential dito ng Onyx Philippines, especially with the Cho Beatrix combo. Oh, tapos ano pa, nakakilling spree pa. Dito yung Beatrix. So, or Assassin Emblem rather, para dito sa ating game. So, Team Falcons ngayon, parang sila naman yung nagka-try mag-set up ng tempo pero nakaharang agad yung mga players. Nakaharang agad si Kirk against Latizi. Okay, Kyle TZ ay nandito. Level 3 pa rin naman, parehas. Pero nauna na si King Kong. Nakuha na niya ang kanyang level 4. So, kailangan mag-out muna dito ni Kyle TZ. Pero, ano sila, medyo concerned sila dito sa mga gold laners. Kasi, gets mo naman medyo kailangan makakuha ng early yan no? Speaking of early, kamusta ba yung Harith at saka yung Beatrix matchup ngayon? Hindi naman siya ganun kasama for the Beatrix. It's still Harith favored. Pero pagdating yung late game, kayang-kaya tunawin ng Beatrix yung Harith 100-0. So parang dito for Team Falcons, kailangan maikutan nila agad or parang pigilan agad nila si Kelra na natumaba kasi parang lahat dito ay pwede niya i-shred later on. So medyo tahimik yata! Ayan na, napaflicker na kagad si Super Friends dito habang si Few ay bibit-bitin palikod. Si Brusco ay nandito din. Masakit na rin ang mga pokes mula dito sa Onyx Philippines kahit early pa lang.
And maganda naman dito ay focus pa rin ang mga roamers natin sa pagprotekta sa mga mid. Oo, nagkagamitan agad ng mga spells para dun sa may middle lane. Saka nakakita ng flicker, Sa bush. papunta ng bush. Oo nga talagang diretso no, para mawala kagad sa vision niya. Pero nakita na ni Kurt sa vision niya na mapapatay niya. Ay, si Ogen, pero nakaligtas pa rin yung Hilda. Dumaan lang sa mga damuhan. Oo, biglang takbo, no? Pagkadaan niya, ay, naku, nagkamali pala ako ng pasok. Alis na ako dito. Ito na yung ito na yung epekto ng chop suey build eh. Yung Khalid tsaka Fanny na supposedly yung damage dealer. Ang problema mo na nga, kalaban mo Hilda, naka-dreadnought pa si Kirk. So talagang bawas na bawas yung physical damage output dito ni Kyle at ni Ogwen dahil skill-based yung kanilang mga damage output. Oh, grabe yung poke, no? Parang hindi mo na sure kung sino ba talaga yung tank sa kanila. Si Brusco ba or si Kirk? Kasi sumisilip si Kirk bigla sa may orange buff. Yep. Kapag kakaya. So makikita natin ngayon, malaking kalamangan ng Onyx Philippines. Ngayon naman for Team Falcons, medyo inaantay pa kung paano magiging conversion from Super Marco mamaya. Parang maladiesel din kasi yung Team Falcons. Nagpapainit pa no? Pero alam mo kung saan ako believe dito? Kay Super Prince kasi namamanage niya yung mana niya. Again kapag binabad mo yan, no? Pag binabad mo yung Lanterns flare na yan, isang buong Lanterns flare, ubus na agad yung mana mo. Lalo ngayon, no? Oo. Lalo ngayon na nerf yung kanyang mana regen. Oh, para magugulat ka lang, bigla nawala yung pabumbilyo, yung pailaw. Oo, yun. Oh, para namatayan kayo ng ilaw sa court. Ay, time na pala. Pero ano makikita natin na sa ating goal difference by BPI, malaki yung kalamangan doon sa mga side lanes, which is very crucial dahil mamaya sila magiging parte ng mga team fight natin. Uy, grabe mga pumapampik. Okay, go ba dito? Ay, nagamit ka agad. Yung ultimate mula dito kay Ogwen, sabay sorry uwu. Ito si Bruce. Sabi niya, sorry na paggamit ka tuloy bigla ng ultimate. So kalmado muna ulit ang ating Land of Dawn. Okay. Poke lang muna. Yeah. Ay! Binibigla agad tayo ni Kyle Easy. Sabi niya, na-miss daw niya mag-cable. Season 10 pa lang. Debut pa lang namin. Yan talaga yung binabantayan sa akin. Oo, parang nagigigil na si Kyle TC na ilabas yung mga cable niya eh. Pero ganun din naman yata may pagbuhat. Pero poke lang ulit. Sinipa, papalpasok. Ayan na, bitibay dami sila. Napaflicker na rin din si Ogen. Buhay siya dito. Pero Retribution naman ay kukomit dito ni King Kong. Nababara na rin. Dito yung Zaman Force. Andito si Brusco to the rescue. Habang nagtugaw pero wala tinamaan. Flicker naman from Brusco. Nakatakas dito yung ilan sa mga miyembro ng Onyx Philippines. Pero andito yung reinforcement. Andito yung snipe mula dito kay Kelra. Pero buhay pa rin si Ogwen. Napakadami mga skills na nagamit din. Pero buhay pa nga rin nga si Ogwen at hindi pa umuuwi. Kaya naman daw mag-heal pero yung pagong mapupunta yata sa Team Falcons pero nakasiri pang Onyx. Okay, kaya ba? Hindi na lumapit dito ang Onyx Philippines pero sabi na sige, mag-turn tayo dito. Si Kirk ay naka-abante din. At sakit ng mga hampas. Ogen, kailangan tumapak ng Cyclone Eye para lang makatakas sa kupunan dito ng Onyx Philippines. Flicker ay na-force kagad ni Few. Pero may next round. Sabi ni Super Marco, sama na kaya ako. Pero dito si Kyle TC, Widows, Cables. Nagamit na rin yung Crimson Beacon ni Super Friends. Atras muna sila dito. Walang nagkamatayan. Grabe yung divide ng mga gantong teams, no? Parang ang sakit sa ulo. Yung parang grabe yung pasensya. Grabe yung wag mong gagamitin yung skill mo. Wag mong pipindutin. Sa sobrang dami nangyari pero wala nangyari, wala nga ako ma-analyze eh. Nagkabitaw lang ng skills eh. Okay. Pero ang gusto kong banggitin dito no, is again yung utilization ng Team Falcons with the frontliners. Yung Khalid na sinusubukang bigyan dito ng Onyx Philippines pero nandito pa naman yung kit na durable siya, sustainable siya. Kita naman natin sinustain ni Ogwen yung full burst damage ng electrifying beat si King Kong with just one quick sandstorm. Pero nararamdaman na rin yung impact nung Hilda na kanina pa paikot-ikot. Yung chop suey build na binabangit ni Bentix kanina. Meron siyang Dreadnought Armor, meron siyang Fury Hammer. Tapos ngayon meron na rin siyang Ares Belt. I think i-rush siya agad yung Antikiras. Para if ever man daanan siya ng Fanny, heavily reduced yung physical damage output dito ni Kyle TC. Pero ano to for Team Falcons, grabe din pala yung poke na kaya nilang gawin with the first kill nung Aurora. Tapos ang pinaka magiging crucial dito is kapag tumama yung mga skills lagi ni Few para bawas-bawas na agad yung mga players ng Onyx Philippines. Pero dito yung sinasabi natin na sobrang contained na yung aggression dahil hindi pinipilit. Wait lang! Ako si Kyle TC kagad ang kinuha. Si King Kong kagad na nakuha doon. Courtesy of Kyle TC. Ngayon naman ay atras na muna dito ang Team Falcons.
Ilang segundo para doon sa pagong. Ang ganda nito, napatay kagad nila si King Kong. Oo, yung alamangan kanina, medyo lumiit na agad. Tapos sumakto pa na meron pang ibang objective na pwedeng kuhanin. Yep. So maybe ito yung reason no bakit talagang taas ang importance ng Khalid. Alo. Pero mamaya na yun, Naku, Prince. delikado ata si Super Prince dito. Aabutan ba niya? Or aabutan ba siya ng Team Falcons? Boy pa, pero not for long kasi si Pio nakakuha na ng kill. Dito si Kirk pero hindi ata sapat yung kanilang damage. Pero si Brusco ay nag-aabang. Ang goal ba dito ay sipain? Kaya lang wala kasing damage dealer na katabi. Oo, parang haharangan na rin ng mga players dito ng Team Falcons. So turtle pa lang to pero para magkakasagupan agad yung ating dalawang teams. So si Flapdaisy nandito rin for the vision at parang hindi na ipipilit as Team Falcons will secure another turtle. So dalawa yung nakuha nila tapos isa naman para sa Onyx. Yun naman pala yung importance ng Khalid and Gatot Kacha pick up dito ng Team Falcons na yung layering. Ganda. Yung stun ng Raging Sandstorm in to the after the Guardian. Pero yun lang, napuwersa siya palabas. Ang sakit! Oh, hapdi naman. Yan yung mga sinasabi natin po kay Few. Pagka tumama na tumama lagi, hindi mo na mapapansin na, ay, kalahati na pala yung buhay ko. Ouch! Ouch. Oo. Mapapa-ouch ka talaga eh. Ayun, napa-ouch na rin dito si King Kong mula doon sa paglapag dito ni Super Marco. Kaya naman si Brusco ay umaantabay din lang. Grabe si Flapdaisy tsaka si Ogun dito eh. No, kung kanina may Jump Brothers, ito Brusco Bros naman eh. Oo, diretso lang sila no? Parang kung sige. Ano? Pag may nakasalubong, sige, nakasalubungan din nga sa baba Ayan. Kailangan umount ni Kyle TZ. Masakit na rin actually si Kelra dito. Hindi natin namamalayan. May isang deathman siya pero nakakapondo na eh. Oh, kanya-kanya na to para sa mga teams natin na parang bigyan na space yung dalawang gold laners. Mamaya Kaya kasama pala. na yata sila. Kaya nakakatakot to for Team Falcons kasi pag di nila napapatay si Kelra yung rat-rat ng damage output, especially may Malefic gun na. Ayan na. Ayan yung kailangan nila iwasan. But overall, kita pa rin naman natin yung advantage, yung binabangkit natin kanina. Pagdating ng mid-game, you have this amazing composition mula sa Team Falcons na hindi kailangan intindihin ni Kyle TZ yung paparating ng Team Falcons kasi ihahain yan ni Ogun at pati na rin ni Flap TZ, especially with their combo. Yun lang, yung zoning mechanic ng Zushin, yun lang din yung kailangan nila intindihin. But in terms of damage, hindi rin naman sila nagkukulang kasi scaling din naman yung Harit at pati na rin yung Fanny. Na meron na rin Malefic Roar, by the way. Di siya nag-War-Axe yung typical build-up ng isang Fanny ngayon. Ang kinuha niya is yung Fury Hammer with the Malefic Roar para enough yung kanyang physical damage para patayin yung mga frontliners. Oo, kaya pala matapang din talaga si Kyle TZ na pumasok. Kasi kanina, di ba, nung shumut siya, diretso kay King Kong. So, pwedeng i-replicate ulit yun or gawin ulit ng Team Falcons. Eto na, kanya-kanyang zone na to sa may Lord natin. So, meron na rin Blood Wings for a few. Tingnan natin kung anong gagawin ng ating dalawang kupunan. Pauna mag-clear ng minion wave, pero ito na naman, parang poke lang muna yung gagawin dahil alam nila na importante na maging pasensyoso kapag sila yung magkatapat. Nakakairita yung yung Lanterns player mula kay Super Prince. Ngayon, lalaban na ba dito ang Team Falcons? Medyo sinusubukan lang ng Onyx Philippines kung go ba sila. Hinawakan na ni Flap TZ yung unang Lord ng laban. Pero pinangahawakan pa rin ng Onyx Philippines yung magandang posisyon nila doon sa likuran dito ng Lord. Yeah. Pero si Kirk umabante na. Oo. Malaking Uy, kick! Wait lang, nansipa na nga rin kagad! At ito yung mga Jabon Beats mula kay Kera. Pasok din niya kagad dito si Kyle TZ. Pero nagamit ng Crimson Beacon. Sa likuran sa harapan naman ito si Kirk. Pero kailangan niya lumayo dito. King Kong, diretso na kagad doon sa Lord ng laban. Pero si Flap TZ sabi niya hindi kami papayag. Round 2, hindi tumama yung snipe. Pero doon din taunt mula dito kay Flap TZ. Pero mamatay siya sa kamay ni Kera. Ngayon naman flicker na gamit din ni Super Friends. Medyo bawasan ang Team Falcons. Wala pa si Flap TZ for the next 20 seconds. Oy! Pero si Kirk ata ang pinupuntirya at napuruan na kagad ni Kyle TZ. Okay, kill spree para kay Kyle TZ. Patay dito si Kirk. At ang nangyari dyan ay hindi pa rin maglo-lord yung ating dalawang teams. Ramdam na ramdam mo na parang alam lang nila kung kailan talaga sila pipilit na mag-teamfight at kung kailan hindi. Grabe si Prince kanina hindi siya nahuli ni Kyle TZ even though napababa yung kanyang buhay pero di pa rin siya namatay doon. Oo. Gamit Oy! wait lang, si King Kong dito Mainit dugo ni Kyle. Oh, tinamaan ng mga cable eh. Oh, hinahanap talaga ni Kyle TZ kung nasan si King Kong. Yeah. Ang dami ng mga moments, parang pangalawa na to, pangatlo. Uy, Na talaga nirush. tinatarget, nirarush na nila yung Lord. Alam nila na walang buhay yun si King Kong. Wala retry. Aabot ba ang mga players ng Onyx? Ayun na, nakuha na kagad ang mabilisan dito ng Team Falcons. Pero magtuturn nga ba? Pero tumaan ng Raging Sandstorm ito si King Kong. Killing spree na si Guerra. Pero lalaban na daw yung pamilya dito. Si Super Marco magiging target nila. Kaya lang ang problema ay makuna talaga yung frontliner. Dumasal lang dun sa may gilid. Nag-quick sand guard lang eh. Na-force out ni Kyle TZ yung retry doon sa purple buff. So alam nila na hindi makakakontest dito yung Onyx. If ever magkakontest man sila, it's a 5v5 engagement.
Kaso, ang problema, akala ng Onyx is a slow push ni Kyle yung bottom lane. Kasi kanina nakita nila yun nung sinimulan yung unang attempt doon sa Lord, bumaba muna yung Fanny. Nagpakita siya ron saglit, pero umalis din siya kaagad. Rekta Lord yung call ng Team Falcons. Sobrang talinong desisyon para dito sa Team Falcons sa parang binabasa na lang din nila kung paano yung tingin nila na gagawin ng Onyx Philippines na kapag ba tayo na sa sitwasyon ng gagawin natin, wag yun yung gawin natin para magulat sila na bigla na lang tayo pupunta sa ibang objective. So 12 minutes ng laban natin, napakababa ng kill score. So ramdam na ramdam mo na maingat but at the same time, alam mo yung pabugso-bugso yung team fight natin kasi etong mga players natin ngayon, kaya na nila yung mga biglaang wipeout na setup play. Makrohan kasi yung laban talaga utakan. And so far, Team Falcons sila yung nakakahanap ng better maneuver dito. Pero pag tinignan mo yung stat line, ito naman yung main concern mo for Team Falcons. Onyx pa rin ang lamang pagdating sa gold. So yung scaling factor dito na nagkikick in, kanina nakita natin pagkasipa kay Flap TZ, wala pang isang segundo na matay siya sa harap ni Kelra. Oo nga pala kanina, no? Kailangan nila mag-ingat dito habang si Brusco ay kumakasa na. Alam natin, nasisipa yan. Sabi lang, sige, unahin nakagalan si Flap. Hindi nagamit nakagad dito yung kanyang revitalize. Pero sabi mo, out of the guard dyan mula kay Flap. Habang si Iko sa may bandalikod, makakuha sila ng kill. At isusunod pa ata nila si Ogwen. Same with Flap TZ. Ngayon si Kyle at si Super Marco na lang natitira. Kailangan mag-atrasan dito ng Team Falcons. And ready ang pamilya na mag-dive. Andun yung mga cables. Aabutan ba dito? Wala silang panghawak. Dito kay Kyle TZ. Pero sabi dito ng Super Family, hindi na yan. Huwag na natin nabulin yan kasi Tori muna ang unahin natin plus the purple buff. Ito na ang pinaka mahirap kapag ka isang Fanny user ka, kapag ka wala ka ng purple buff. At bigla na lang lumoban ng gano'n ang kalamangan ng Onyx Philippines. Lalo ngayon na yung team fight ng Onyx Philippines, sila na yung paabante. Team Falcons, yung naghaharap ng magandang setup. Ang problema, yung mga gustong tumalon sa likod ng Onyx Philippines, yung pupuntahan nila, kaya na silang patayin. Kanina, sinubukan ni Ogwen at pati na rin ni Flap TZ. Nalabanan dito yung Beatrix. NBC, si Kyle TZ, at Super Marco, harapan yung Joy. Ang problema, yung frontliners ng Team Falcons, hindi nila kinaya yung damage ni Kelra at hindi rin naman nila napatay si King Kong. So dapat ang gawin ngayon ng Team Falcons, harapan lang. Kung sino nasa harap, parang yun na lang yung pupuntahan nila or bibigyan para -1 na lang pagdating sa team fight. Pero for Onyx Philippines, nakapwesto ulit sila ngayon para nakaready sila anytime kung ano man ang gagawin sa kanila ng Team Falcons. Dito nakasalalay kung makakapasok na ba sila sa playoffs. Oray ko, nagamit kagad doon cutthroat mula dito kay Kyle TZ. Kung mapapansin natin, medyo body-body system na din sila. Brusco and Kelra, lagi na rin magkasama dito dahil nga doon sa threat nung mga Jabong Beats plus Dasipa. Sa sobrang alam ni Super Prince, hindi sapat yung damage. Wala siyang ginawa. Tinangkay niya lang yung cutthroat. Nakangiti lang Oo, no? sabi niya, okay. Alam ko, kaya. Pwede kasi bait pag gusto nilang may pumasok. Basta, may sipa pa pala yun. Pero yung Lord kanina mapupunta, it's gonna be Onyx Philippines. Ayan na, minadali na nila. Tapos sabi dito ni Brusco, out tayo pre, kasi didiretso tayo dun sa purple buff. Alam nila ang gagawin dito ni Kyle TZ. Kirk ay nakaabante na. Super Marco and the rest of Team Falcons ay nakabantay at nakamatsyag dun sa purple buff. Feeling ko talaga may Shuba shot call dito after clash. Alis na. Tsaka yung King, Sun Farm. Sun Farm mo. Kasi yung Onyx, pansin ko lately parang dati kasi ang identity nila, pag nananalo sila sa mga objective fights, kahit nga hindi sila manalo sa objective fights basta makapatay sila ng mga hero. Ngayon, kita mo yung disiplina, full out sila, 5-man conceal, lumabas, tapos rekta sila sa buff. Parang ang priority nila ngayon, King Kong, gusto ko lang naman namin makapag-farm. Ano next? No? Saan ka next? Oy, ayun lang, friends. Wait lang. Ayun na. Nirat-rat na dito ni Kelra. At diretso na ang Onyx Philippines. Sapat ba yung damage nila para maklear ito? Yes, sir. Kasi nga naman nandun yung pag-abante nila. Pero sabi, wag nating isugal kasi nga naman threat pa rin yung sipa mula kay Brusco. Lalo't available yung kanyang flicker. Sabi pa naman din natin na miss ni Kyle TZ mag-funny, na miss natin pala ni Kelra mag-Beatrix. Yung Lord at sabay top lane. Super Marco pipilitin na dumapensa. Ginamit na rin mga Jabomba. So 8 for ang score natin. 8K Golden! Napakahapdi doon. And ngayon, yung Lord lang ang naging punta. Aray ko po, napakakate ng mga Nibiru's. Mula dito kay Kelra. At kailangan nilang, Nibiru nga ba o Renner? Nalilito na rin ako. Oo, 4 kasi yan Ano yan? Nibiru. Nibiru. Tama. Rener's 4 yun, yung sniper. Yung snipe. Ayun, nalilito na rin tuloy ako. Yung Bennett, yung parang rocket. Yung rocket. Yan. So nagkaroon pa tayo ng Beatrix 101. Basta pag Bennett, letter B, bomba. Pag Renner, Jeremy Renner. Ayan na, nasipa na nga rin kagad. Sabay Bennett's rage!
At si Keray nakakuha na rin ang kill. Lapag yung Jammer Force. Pinamaximize lang nila din si Koy kinamatay. Pero buhay pa rin si Few. Kailangang lumatras dito. Pero si Ogen, naku po, kailangang habulin. King Kong and Ogen nagkakahabulan lang. At itong si Kyle TC lumayo na rin eh. Oo, pero parang pwede itong buy time. Ayan, napigilan na. Ayan It's gonna be na. killing spree para dito kay King Kong. So si Kirk lang napatay para yun sa Onyx Philippines. Dalawa naman for Team Falcons. Good thing for Team Falcons, nakakadepensa pa rin sila. Pero grabe na dito yung damage from Onyx. Gusto ko lang sabihin dahil nagpa-funny din ako eh. Aside sa pag Sana all. nakukuha yung purple mo, nakaka-bad trip. Yung tinatago ng kalaban mo yung purple buff, yung hindi mo makita, yan yung pinaka nakakainis na pakiramdam. And yung Onyx, sa sobrang disiplinado nila, hindi man lang nila ni-rush kasi alam nila pwede lumipad si Kyle, ma-retry niya. Bigod dumiretso. Naghintayan sila eh, parang wait lang pre, tago muna natin. O, kasi Oo. pwede yung daan tas retreat, di ba? Na, Oo. okay na, nakuha ko. Shot talaga, sabi nila. Teka, tol, half HP, tago niyo muna. O, kasi Oo. sakto nga din naman kung nakuha niya yung purple buff. Meron siyang buff ngayon pa nag-lord. Oo, tapos lalaban sila doon. Ang sikip nun eh, ang sikip na iskinita nun eh. Kayang-kaya niyang labanan yung Onyx Philippines doon eh. Kaso yun nga lang, dahil nakatago yung buff, tapos may nakatayo yung Beatrix, ang hirap i-risk. Oo, lalo hindi mo kita si Bruce. No? Nakita na natin ilang beses dito sa laban na to. Yung mga sipa sabay Beret's Rage mula dito kay Kera at kay Brusco na ngayon ay nakapwesto na nga rin doon sa Lord. Oh, pero parang iba yata yung mga gustong puntahan na ni Owen at ni Super Marco. Take note of the position. At alam natin na Conceal. mabilis yan kapag merong kalit sa nga ba talaga pupunta? AOG! Ayun na, but of the Guardian of Dito yung Immortality ngayon na nakap mula doon sa Lord. Kiko ay nakakuha na rin ng isa. Kera ay godlike na. Nagwawala na yung gold standard. Nakadalawa na rin Kiko si Kiko. Si Ibon Kera, tag-isa dito ang KK connection. Habang si Brusco ay nakasiba pa. At makukuha ni Super Prince yung kill. Hati-hati lang ang pamilya. Oh, meron pa sila may wave sa may That's top it. lane. That's it. Eto na yon para sa Onyx Philippines. That's Ito it. na ang katapusan at ang Onyx Philippines ay magpupunta sa ating playoffs. Onyx Philippines showing their prowess again against Team Falcons. Sabi kasi sa isang interview, babawian daw ni King Kong or babawian daw ng Super Family yung mga teams na nakatalo sa kanila nung first round. Oo, sinabi nila gusto nila makalaban lahat. Gusto nila mabawian lahat. And ngayon, binawi ng Onyx Philippines yung panalo sa serye dito laban sa Team Falcons ay 2-0 sweep. Napakaganda na kanilang pinakita. Macro, micro, and yung aggression pati na rin yung tiis pogi. Oo, pero sobrang ganda na naging performance dito ng Team Falcons din. Or pwede natin sabihin, in a way, madami din silang natutunan para dito sa game. And ang ganda nung paggamit din ng Beatrix, lahat. But yup, for Super Marco, naramdaman din natin yung gusto niyang bumawi nung dulo ng game. Pero palakpakan natin syempre ang mga manlalaro ng Team Falcons sa kanilang pinamalas na kalakasan against the defending champions of MPL. But man, for Onyx Philippines, sobrang linis nung galaw nila. Ibang klase talaga. Ika-anim, by the way, ika-anim na win streak. Ayun nga pala kasi 5 sila before nito Oo, ng Onyx Philippines ito. Parang nagkakatotoo nga yung sinabi nila na babawian nila lahat. Oh, to be fair, sobrang linis talaga nung Yeah. ng performance sila. Di ba may mga moments na parang ang hirap na i-pull off ng Beatrix, pero yung huling team fight kanina, Grabe yun. diretso rat-rat, kala mo Yep. space impact. Saka, let's be honest, bad start. Oo. Yung na-experience dito ni Kelra kasi nabigyan siya kagad nung Fanny. Pero na-control din kasi nila yung mid-game. Hindi sila masyadong nawalan ng mga kung ano-ano. And then, tiis pogi lang din talaga, paabutin late game, and umabot tayo sa point yung sinasabi natin during the draft, aabot yung Onyx Philippines sa point na hindi nila kaya tayuan yung Beatrix. Oo, napakasakit, no? Imagine mo yun, yung nirat-rat-rat-rat lang eh. Ninibiro lang eh, itong mga players. Especially itong si Kyle TZ, na hindi nga niya kayang takalan yung mga rat-rat habang kumikable siya. Kahit din yung last play yata, parang gusto nila diretso na ni Super Marco, right? Yun, parang papunta na sila eh. Oo. Tapos nagulat sila, pre. Ang sakit, pre. Tapos wala na, parang na-stuck na sila doon sa pwesto nila. But syempre, now on their 6th win streak, kausapin muna natin ang Onyx Philippines kasama ng ating mga hosts. Starting off week 6 with a sweep, your winners, Onyx Philippines! Nagwawala na ang kanilang Sonics ngayon, Hans. Ramdam na ramdam natin ang suporta. Kita kanina, no? Especially kay Kelra. May tanong Oo kaya pa kay naman. Kelra. Kelra,
Gusto namin itanong kasi nung nakaraan, sinabi mo na gusto niyong bawian lahat ng nanalo against you nung first half. Paano niyo pinaghandaan to, yung Falcons specifically? Yung paghanda namin, parang yung practice kasi namin ng mga unang week, parang nakukulangan kami. Kaya parang ngayon, mas dinoble namin yung mga ginagawa namin. Doble panalo nga din ngayong araw, no? Sweep agad ang nagawa niyo, Kelera. And hindi lang yan, ha? Hindi lang yan, because with this win, Onyx PH is now playoff secured! Wow! I almost forgot about that. I thought that was gonna happen. Coach, why not? Gusto kong malaman yung thoughts mo about this. Now that you're playoff secured, ano ba pinagkaiba ng Onyx PH sa first round, ngayon second round? Kasi sobrang layo talaga ng nagiging playstyle nyo. Domination is back again. Ano bang meron sa Super Family? I think ang dami naming pinag-usapan all throughout the season. Siguro yung pinakamahalaga is hindi ko sila ni-remind na champion kami. Actually, it was the opposite. It was, tapos na yung pagiging champion natin. Kailangan ulit natin patunayan na malakas tayo. Kailangan natin i-double effort natin dahil double effort ng lahat para talunin tayo eh. So, lahat, kumbaga na-humble lang yung sa first few weeks namin dahil nga, kitang-kita naman, hirap na hirap kami. So, it was a very good wake-up call and yun, ganyan na sila ngayon. Yun nga, kita mo, nag-uusap sila doon kayo sa gitna. Yan. Ano Diyan ba kayo sa nangyayari gitna. dito? Hindi ko rin alam, nag-uusap sila eh. Oo nga Sa totoo eh. lang, Coach, I'm sorry kasi you have a lot of wins already and medyo nauubusan na kami ng questions for you. Okay? Wala na Honestly akong lang. matanong? Wala na kaming tanong, Coach. Ako actually may tanong ako eh. May tanong ka, Coach. Meron. Okay, ano ba yung tanong mo, Coach? Nihintay ko lang eh. What is Oh, Sorry guys, nangyayari, kunin ko Coach? muna yung saglit na moment ng oras nyo. Para lang sa babae na... Para lang sa babae na sa totoo lang nagbigay ng meaning sa buhay ko. Gusto ko lang kunin tong oras na to sa lahat ng mga fans. Gusto kong ipagsigawan na mahal ko tong babae na to. Will you marry me? Players, I guess that's it! MPL fans, palakpakan naman natin ang ating newly engaged couple. You love to see it! Players, pwede nyo nang samahan ang inyong coach and go through and proceed with the newly engaged couple. Congratulations to Onyx Philippines and congratulations to Coach Why Why Not Not? Odin. I did not expect this to happen. Me too. Parang yung players din, hindi nila in-expect lahat ng nangyari ngayong araw. Whew. Congratulations.